Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Malayo pa lang ay tanaw na ni Dominic ang kasintahang si Carmen. Nakaabang to sa kanya mula sa daungan ng bangka. Nangako kasi siya sa nobya na ipapasyal niya to kapag marami siyang nahuling isda. Napangiti na lamang si Dominic habang tinatanaw ang nobya. Napakaganda talaga nito, maputi at mistisa. Hindi ito halatang laking isla. Litaw ang mapuputi at mahaba nitong legs dahil sa maikling palda. Maging ang katawan nito ay parang hinulma ng magaling na eskultor. Mahaba at medyo alon-alonin ang buhok nito na parang si Marimar ng Isla Akapan. Ang sabi nga ng iba ay bagay na bagay daw sila dahil pareho silang maitsura. Gwapo rin si Dominic. Yun nga lang dahil babad sa dagat ay medyo moreno to. Nang makarating sa dalampasigan ang bangka ni Dominic, ay lumapit sa kanya ang nobya upang halikan siya sa labi. Oops! Teka lang, ang isda pa ako eh. Pag-iwas ni Dominic sa nobya. Tingnan mo, ang dami kong huli ngayon. Malaki-laki rin ang kikitain kapag naibenta ko to. Pagmamalaki pa ni Dominic kay Carmen. Tuwang-tuwa naman si Carmen. Wow, mahal, marami-rami nga yan. Oo, mahal. Siguradong mabibili ko na yung mga gusto mo. Masayang sabi ni Dominic. Talaga mahal? Sige, dahil dyan may premyo ka sa akin. Sabi ni Carmen at pili ang napahaplo sa harapan ng shorts ni Dominic. Sandali, baka may makakita sa atin. Mamaya na lang pag-uwi, mahal. Kukunin na sana ni Dominic ang lalagyan ng isda nang may tumawag sa kanya. Dominic! Sabay silang napalingon sa boses na yun. Nagulat ang binata nang makita ang dumating. Uncle Mark, kumusta? Ang kanyang tiyuhin pala. Pinsan ito ng kanyang nanay. Mukhang marami kang huli ah. Una nang may edad na tiyuhin. Palihim na sinulipan nito nang makahulugan ang nobya niyang si Carmen. Sinuwerte lang po ngayon, Uncle. Siya nga pala, si Carmen. Girlfriend ko po. Mahal, si Uncle Mark. Nakangiting inilahad ng tiyuhin niya ang kamay sa dalagang si Carmen. Hello po. Nakangiting tinanggap naman iyon ni Carmen. Napakaganda mo naman, iha. Napakaswerte ng pamangkin ko sa'yo. Ani nito sabay pisil sa palad ni Carmen. Salamat po. Naiilang naman sabi ni Carmen. Habang ang nobyo ay abala sa pagkuha ng mga isda. Magkano ba yung mga isda, Dominic? Bibilhin ko na para hindi ka na pumunta sa bayan. Naglabas ng libo-libong pera ang matanda at sinasadyang ipakita yon kay Carmen. 10 kilo mahigit po ang mga to. Bale, 1,000 na lang ho. O heto, 10,000 yan. Ibigay mo sa nanay mo ang 5,000. Tulong ko na sa kanya at ang 5,000 ay sa'yo para may pang-date naman kayo nitong si Carmen. Naku, salamat ho, Uncle. Walang anuman. Pakikumusta ako sa nanay mo? Hindi na ako dadaan pa sa kanya at nakita na rin naman kita. May pupuntahan pa kasi ako. Sabi nito. Sige ho, baka karating po. Saglit lang, Uncle, at ilalagay ko lang sa plastic ang mga isda. Excited ang tura ng binata. Laking tulong po nito sa gamot ni nanay. Dagdag pa nito. Habang abala si Dominic, sa kanyang likuran naman, ay tahimik na inabutan ng pera si Carmen ng kanyang tiyuhin. At mukhang natipuhan nito ang magandang dalaga. Palihim na lumapit at niyakap ng matanda ang makuribang bewang ni Carmen na hindi makagalaw dahil sa gulat ng mga sandaling yun. Namalaya na lang ng dalaga ang mapangahas na haplos ng matanda sa kanyang hita. Napakagatlabi si Carmen sa kapilyuhan ng matanda. Mabuti na lamang at walang ibang mangingisda sa paligid. Maliban sa kapatid na babae ni Carmen na pupunta sana sa kanila.
Subalit natigilan to. Hindi magawang pumalag ni Carmen sa oras na yun. Siguro dahil sa malaking halaga na hawak niya. Mabuti na lamang ay umawat kaagad ang matanda bago matapos si Dominic. Pagkatapos kunin ang mga isda ay nagpaalam na ang tiyuhin ni Dominic sa kanila. Bakit parang matamlay ka yata? Masama bang pakiramdam mo? Puna ni Dominic kay Carmen. Nang araw ding yon ay namasyalang magkasintahan. Hindi naman mahal, pero parang gusto ko nang umuwi. Ibig mo sabihin, hindi matutuloy ang pag-hotel natin? Tsaka na lang muna, mahal. O sige, okay lang naman sa akin. Nag-text nga pala sa akin si Uncle Mark. Niyayaya tayo sa bahay nila bukas. May kaunting handaan daw. Natigilan si Carmen. Nalilito ang dalaga. Alam nitong mali pero aminadong nasisilaw siya sa pera ng matandang tiyuhin ni Dominic. Mahal niya ang nobyo pero mas gusto niyang maging praktikal. Hindi siya mabubuhay sa pagmamahal lang. Pera ang kailangan para umesenso sa buhay. Sige na, pumayag ka na. Pamimilit ni Dominic. Sige na nga. Anya kahit ang totoo ay gusto din niyang pumunta. Kinabukasan, nagsuot ng sexing damit si Carmen. Hindi naman umangal si Dominic dahil sanay na to kay Carmen. Kaya nang mapansin siya ng 50 anyos na si Mark, ay halatang natakam to sa dalaga. Tuloy kayo. Birthday ko ngayon. Wala naman akong bisita kaya kayo na lang ang inanyayahan ko. Simula ni Mark. Happy birthday po. Bati ni Carmen. Isang makahulugang ngiti lang ang isinagot ni Mark na parang sinasabing gusto nito ng kakaibang regalo. Umiwas ng tingin si Carmen. Iginala niya ang mga mata sa napakalaking bahay ng matanda. Manghang-mangha to. Maging si Dominic ay namangha rin. Matagal kasing nawala ang Uncle Mark niya. Nabalitaan ng binata noon ang biglaang pagyaman nito. Ang kwento ay nagtitinda daw to ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman naniniwala si Dominic sa mga kwento-kwento na yon. Hindi naman siguro magagawa yon ng tiyuhin niya. Mahal, balang araw ganitong buhay din ang gusto ko. Wala sa loob na nabulalas ni Carmen. Oo mahal, basta magandang panahon at huling isda. Sagot ni Dominic habang kumakain. Naku, kung aasahin kong pangingisda mo, malabong mangyari. Nakangusong saad naman ni Carmen. Magsisikap naman ako mahal. Bali walang sagot ng binata. Gusto mo bang makita ang buong kabahayan, Carmen? Pagbutal ng matanda sa pag-uusap nilang magkasintahan. Mahal, okay lang ba sa'yo? Tanong ni Carmen. Sige mahal, i-enjoyin ko muna dito ang pagkain. Masarap eh, sabi naman ni Dominic. Halika Carmen, ipapakita ko sa iyo ang terrace ng bahay. Inspired by Santorini, Greece kaya maaamis ka talaga. Pagmamalaki ni Mark. Natutuwa namang sumunod si Carmen. Pasulip-sulip naman si Dominic sa dalawa habang paakyat sa hagdan ang mga to. Nakaramdam ng kaba si Dominic kaya minadali niya ang pagkain. Nang makarating sa terrace ay lalong namangha si Carmen. Tila batang nagtatatalon-talon to dahil noon lang ito nakakita ng ganong bahay. Pakiramdam ng dalaga ay nasa ibang bansa to. Nakangiti naman ang matanda habang pinagmamasdan si Carmen. Sa isip-isip nito ay mukhang mabilis nitong mapapaamo ang dalaga. Alam mo Carmen, mayaman ako. Mabibili ko lahat ng gusto ko. Asawa na lang talaga ang kulang sa akin. Natigilan at umiwas ng tingin si Carmen sa matanda. Alam kasi ng dalaga ang nais ipahiwatig nito. Maya-maya, nagpaalam ang matanda na may kukunin. Pagbalik nito ay may dala na tong isang bugkos na pera. Napakarami nun. Namangha at parang nagtatanong ang mga mata ni Carmen sa lalaki. Sa'yo na ang lahat ng to. Basta ibigay mo sa akin ang gusto ko ngayon. Diretsa ang wika ng matanda, tsaka lumapit ito kay Carmen. Nagumpisang sunggaban ng matanda ang labi ng dalaga, pababa, hanggang sa inalalayan niya patalikod ang babae
paharap sa magandang tanawin ng magarbong teres. Kung magiging akin ka na, dito ko ipapalasap sa iyo ang ginawa. Sabi pa nito. Malambing na niyakap ng matanda ang likuran ni Carmen. Hanggang sa masuyong paghaplos ang dumapo sa katawan ng dalaga. Napapapikit na lamang si Carmen. Hindi niya alam kung tutugon ba siya o tatanggi sa sitwasyon na kinakaharap niya. Naging saksi ang nagtataas ng gusali sa kataksilang ginagawa ng dalawa. Napakaraming tao sa baba, ngunit magmumukha lamang silang langgam mula sa taas. Araw-araw mong makikita ang tanawin na yan kapag pumayag kang maging akin, sabi pa ni Mark. Oo, papayag ako. Alas ni Carmen. Nakapagdesisyon na siya. Mas pipiliin niya ang marangyang buhay kaysa sa tapat na pagmamahal ng nobyo. Napangiti ang matanda sa narinig, kaya kumpiyansang itinaas niya ang dress ni Carmen. Kusang ibinukas naman ng dalaga ang mga binti para sa matanda. Sa puntong yun ay napakagatlabi na lang si Carmen nang maibigay niya ng tuluyan sa matanda ang inaasam nitong alapaap. Gumapit na lang ng mahigpit ang mistisang dalaga sa bakal ng teres habang nagpapakasa sa kanya ang matandang mayaman. Ang hindi nila alam, sa isang tagong sulok ay naroon si Dominic. Nasaksihan niya mismo ang kataksilan ng kasintahan at tiyuhin. Pagkatapos kasi niyang kumain, ay sinundan niya ang mga to at yun ang tagpong bumungad sa kanya. Tahimik at nanlulumo siyang bumaba sa hapag at nagkunwaring kumakain doon. Nakakaaliw tong girlfriend mo, Dominic. Parang bata. Bungad ang tiyuhin niya habang bababa ng hagdan. Pagkatapos ng halos 30 minutos, ay bumaba ang dalawa. Ganun po talaga siya, Uncle. Bihira kasing makaliwas ng bayan. Sagot niya bago sinulyapan ng nobya. Medyo magulo ang buhok nito, pero hindi siya nagpapahalata sa mga to na nasaksihan niya ang kataksila ng dalawa. Kumain ka na, Carmen. Baka nagugutom ka na. Maraming pagkain. Kumain lang kayo ng kumain. Pahayag ni Mark. Ilang minuto pagkatapos kumain ni Carmen ay nagyaya ng umuwi si Dominic. Baka sumabog siya sa galit. Pero mas pinili niyang manahimik. May nahon siyang tao, pero baka nang dahil sa nobya ay bigla silang magkagulo. Paglipas ng ilang araw ay napansin ni Dominic na hindi na siya sinusundo ni Carmen sa daungan ng bangka. Hanggang umabot na yon ng isang buwan. Nahulaan na niyang baka sumasama na to sa Uncle Mark niya, kaya naisipan niyang tanungin ang nanay ni Carmen. Dominic, ikaw pala? Sabi ng nanay ni Carmen na mukhang nagulat sa pagsulpot niya. Napansin ni Dominic na ginagawa ang bahay nila Carmen. Bagong pintura din ang ibang bahagi ng bahay. Si Carmen ho? Ha? Nasa bayan. Nasa asawa niya. Hindi mo ba nabalitaan na nag-asawa na ang anak ko simula nung naghiwalay kayo? May asawa na si Carmen? Oo, mag-isang buwan na. Hindi ba matagal na kayong hiwalay? Napapalunok na lang sa sakit si Dominic. Niloko siya ng nobya. Sige ho. Aalis na po ako. Nagmamadaling umalis si Dominic nang tawagin siya ng kapatid ni Carmen. Kuya Dominic. Humabol sa kanya si Carol na tulad ni Carmen ay maganda rin. Naroon si ate sa bago niyang asawa. Alam ko hindi pa kayo naghiwalay, di ba? Tumangulang siya sa 19 anyos sa si Carol. Boto sa kanya to para sa kapatid nito, maliban sa nanay nila na kilalang mukhang pera sa kanilang lugar. Sorry sa ginawa ni ate sa'yo. Alam kong niloloko ka niya. Tila piniga ang puso ni Dominic sa nalaman. Hindi siya makapaniwala, kaya nagpaalam siya kay Carol. Gusto niyang kumpirmahin ang katotohanan kung talagang niloko siya ng nobya. Pagkagaling sa bahay ni na Carmen, ay dumiretso siya sa bahay ng tiyuhin. Sarado ang gate, kaya umakyat siya doon, hanggang sa nakapasok siya sa loob. At nagulat siya sa nabungaran sa sala. Kitang-kita niya sina Mark at Carmen.
Walang kahit na anong suot sa katawan habang nagpapakasasa sa isa't isa sa sofa. Maya-maya binuhat ng matanda si Carmen paakyat sa kwarto at mukhang doon nila itutuloy ang ginagawa. Matagal siyang napatulala. Sa uli nagpasya siyang huwag na lamang silang kumprontahin. Ipagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat. Nagmahal siya ng totoo at hindi nagloko. Iyon ang importante. Binuhos niya ang pagmamahal para kay Carmen. Hindi siya nagkulang dito. Kaya kung hindi niya maibigay dito ang karangyaan na gusto nito, ay hindi na niya problema yon. Tatanggapin na lamang niya ang lahat. Marahil may magandang plano ang Diyos para sa kanya. Hahayaan na lang niya ang mga to kung saan maligayang kasintahan ay hahayaan na lamang niya. Sa pagdaan ng mga araw, ang naging karamay niya ay ang kapatid na babae ni Carmen. Dinadamayan siya nito at pilit na pinapasaya dahil naawa ito sa kanya. Mahal mo pa ba si ate Kuya Dominic? Malambing na tanong nito sa lalaki. Nasa dalampasigan sila ng gabing yon at nagkukwentuhan habang si Dominic ay umiinom ng gin. Nakaupo naman sa katig ng bangka na nakalagay sa pangpang si Carol. Ewan ko. Siguro hindi na. Anya habang umiinom. Bakit ka umiinom? Alam mo marami namang babae dyan eh. Saad ni Carol. Natawa ng pagkakang binata. Sino ba sa palagay mo ang ipapalit ko sa ate mo? Ako. Kuya Dominic, bakit hindi na lang ako? Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Malambing na pag-amin ng dalaga. Tumayo si Carol at lumapit sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Dominic sa narinig, kaya tumutuloy siya rito. Bata ka pa, Carol. Pag-aaral mo ang tupagin mo. Malapit ka nang gumraduate, di ba? Pero kuya, nasa tamang edad na ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bata ka pa. Kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin, lilipas din yan. Hindi kuya. Sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ito basta paghanga lang. Iniwas si Dominic ang sarili nang akma siyang hahalikan ni Carol. Pero nagulat siya nang inalis nito ang suot na duster. Kaya bumungad sa kanya ang nakakaakit na kagandahan na hindi nagkakalayo sa dating nobya. Napakakinis at sexy nito. Kahit sinong lalaki ay mababaliw kapag nasilayan ang dalaga sa ganoong pagkakataon. Matagal na kitang gusto, kuya. Gusto ko sana ikaw yung maging una at huli ko. Medyo nahihiyang saad pa ng dalaga. Gustong umiwas si Dominic pero napakagandang tanawin naman ang pumukaw sa kanyang harapan. Dalagang dalaga pa si Carol at sa pagkakaalam niya, wala pang maswerteng lalaking nagdala sa kanya sa kama. Kung sakali ay siya pa lamang. Napatingin siya sa maamong mukha ni Carol. Nababakas niya roon ang kainosentihan at pagmamahal nito sa kanya. Inaamin ni Dominic. Lalaki lamang siya at may kahinaan kaya wala na siyang nagawa pa. Unti-unting niyakap niya ang magandang dalaga at sinuyo ang inosente nitong labi. Pinagsaluhan nila ang pangangailangan ng isa't isa sa ibabaw ng buhanginan. Doon ay nagpagulong-gulong sila ng dalaga at ninamnam ang dalisay na pagmamahal. Halos mabaliw si Carol nang matamasa ang dati tinatamasa ng kanyang kapatid. Kagatlabi ang dalaga habang nakabukas ang mga hita para sa lalaking matagal na niyang hinahangaan. Nang dahil kay Carol ay nakalimutan ni Dominic si Carmen. Nangako naman si Carol na tatapusin ang pag-aaral at hindi mahadlangan ng kanilang relasyon ang pag-aaral ng dalaga. Isang araw, abala sa pagtatahi ng lambat si Dominic nang makita niyang papalapit si Carmen. Nagulat siya sa itsura ng babae. Pumayat to, umpak ang pisngi. Namamaga ang mata at mukhang galing sa pag-iyak. Iiwasan na sana niya to nang tawagin siya ni Carmen. Dominic, sandali lang.
Tawag nito. Bakit nandito ka? Matabang niyang tanong. Patawarin mo ako, Dominic. Nasilaw lang ako sa pera, pero isang malaking pagkakamali pala ang ginawa ko. Demonyo si Mark. Demonyo siya. Palagi niya akong sinasaktan. Araw-araw siyang nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Inaabuso niya ako. Sinasaktan. Napakarami niyang ilegal na gawain, kaya gano'n na lang kalaki ang pera niya. Umiiyak na sumbong ni Carmen. Ginusto mo yan, Carmen. Sana panindigan mo. Masaya na ako ngayon. Pag-iwas sa sabi ng lalaki. Please, patawarin mo ko. Sana hindi pa huli ang lahat para sa atin. Mahal na mahal pa rin kita, Dominic. Anito habang niyayakap siya. Miss na kita. Dagdag pa nito. Lumuhod to sa harapan niya at ibinaba ang short ng binata. Napapikit si Dominic, pero pilit niyang tinatanong ang damdamin kung mahal pa ba niya si Carmen. Wala na. Awa na lang ang nararamdaman niya para sa babae. Marahang itinayo niya ang babae. Tigilan mo na ako, Carmen. Hindi na kita mahal. Huli na para sa ating dalawa. Masakit na saad ang binata at agad itinaas ang short at walang lingon likod na iniwan ang umahabol na si Carmen. Patuloy pa rin siyang sinundan ni Carmen. Pwede ba, Carmen? May mahal na akong iba. At alam mo kung sino? Si Carol. Noong panahon na nababaliw ako sa kakaisip sa panluloko mo sa akin. Siya ang nandyan. Kaya hindi mo kami masisisi kung nahulog kami sa isa't isa. Nung naroon tayo sa bahay ni Uncle, kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagtataksil mo, Carmen. Nabigla si Carmen. Hindi niya napaghandaan ang nalalaman. Ngunit dahil kasalanan niya ang lahat, umiyak na lamang to. Sising-sisi to sa ginawa. Nang makagraduate si Carol at naging ganap na teacher sa kanilang lugar, nagpakasal silang dalawa ni Dominic. Sinuwerte naman si Dominic sa pagiging mangingisda. Nakaipon at nakabili ng lansya ng gamit sa pangingisda. Nagkaroon silang mag-asawa ng maayos at maginhawang pamumuhay, kasama ang kanilang mga anak. Maging ang ina ni Dominic ay naging maayos na rin ang kalagayan. Si Carmen naman ay nasa ibang bansa na at nag-caregiver ito sa Israel at balita nila ay mayroon na rin tong kinakasama. Ang huling balita naman nila kay Mark ay nakulong to pero laging nakakalaya. Pero wala na silang pakialam doon. Ang importante ay silang mag-asawa at ang kanilang binuong pamilya. Maswerte siya sa pagkakaroon ng misis na mabait, masipag at mapagmahal. At higit sa lahat, hindi siya lolokohin. Bonus na nga lamang ang kagandahan nito. Kaya tinutumbasan din ni Dominic ang pagmamahal ng asawa. Sinisiguro niyang hindi siya nito pagsisisihan. Paliligayahin ito, araw man o gabi. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.